So good evening everyone. Welcome sa ating Wednesday Word. Today is Wednesday, October 9. Sabi ng Bible, ang sino mang makakita kay Lord ay mamamatay. Nakita niyo na ba si Lord? Hoy, sino ba rito nakakita na kay Sino rito nakakita na kay Lord? Sabi kasi ng Bible, ang sino mang makakita kay Lord ay mamamatay. O sino rito yung nakakita na kay Lord? Alam niyo kasi, sa panahon ng lumang tipan, yung salitang nakita ko si Lord, hindi yun literal. Hindi yun literal. Sa panahon natin ngayon, pag sinabi natin nakita ko si Lord, ang parang gusto mo lang tukuyin ay nadama mo yung presensya niya, nandyan ang Panginoon, hindi kanya iniwan, meron kang assurance na si Lord ay nandyan. Ngayon, tanong nyo kayo ba nadarama ninyo na kasama nyo si Lord sa buhay nyo? Kailan nyo huling naramdaman na parang hindi nyo kasama si Lord? Na kahit anong gawin mong panalangin, ay parang wala si Lord yata. Parang iniwan yata ako ni Lord. Kung minsan napakiramdam mo ang panalangin mo hanggang kisame na lang, parang hindi nakakatagos ng inyong bubungan. Pag hindi natin nararamdaman kung minsan ang presensya ng Panginoon, makakala mo, iniwan ka na ng Panginoon. At gusto mong madama muli ang kanyang presensya. Kasi kung minsan ang Kristiyano ang basihan ng kanyang pagdama ng presensya ng Panginoon, ay yung siya'y naiyak. Pag hindi siya naiyak, parang ang Panginoon ay wala sa tabi niya. Hindi naman ganun yun. You have to believe it by faith na si Lord ay kasama natin. Kaya lang dito sa ating pag-uusapan ngayong gabi ay yung sinasabi nila na parang hindi ko nadarama ang presensya ng Panginoon. Kung minsan sinasali nila sa salitang hindi ko makita ika si Lord. Hindi ko maramdaman ang pagkilos siya sa akin. Kaya yun ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Ngayong gabi, pag-uusapan natin is how to see God's face again. Pastor, hindi ko pa nga siya nakikita. Paano makikita siya kung siyang muli? Hindi ko nga siya nakikita. Hindi ko sabi ng Bible, ang sino man makakita kay Lord, mamamatay. Paano ko naman pangangarapin na makita siya? Hindi yun ang ibig sabihin natin. Ito yung buhay ng mga Kristiyano na kumisan ay ang tingin nila parang wala na si Lord. Ang tingin nila parang hindi na nila makita si Lord. At ngayon, gusto nilang maramdaman uli ang Panginoon. Gusto niya uli maramdaman ang presensya niya. Kaya kumisan ang nasabi nila ay gusto kong makita muli ang Panginoon. Yun ang sinasabi niya. Kaya ngayon, kung ikaw ay nandiyan ngayon at nandun ka sa punto ng nag-i-struggle ka with your Christian life and you want to see, quote-unquote, God's face again, tonight is the night for you. The book of Isaiah chapter 59. So bubuksan natin Bible ha. Kung meron kayong mga Biblia, samahan ninyo ako sa book of Isaiah chapter 59. Dalawang verse lang ang babasahin natin, 1 and 2. Pero we will discuss most of the verses inside chapter 59. Surely, the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. Pag tinagalog mo, sabi niya na ang kamay ng Panginoon ay hindi maigsi para ikaw ay kanyang iligtas. At ang kanyang tanga ay hindi bingi para hindi kanya marinig. Sa verse 2, but your iniquities have separated you from God. Subalit sa iyong pagkakasala o sa iyong kasalanan, ikaw ay nahiwalay sa Panginoon. Your sins have hidden His face from you. Ang iyong mga kasalanan ang naging dahilan kaya hindi mo na muling makita ang kanyang mukha na parang ang Panginoon ay nagtatago sa iyo. Your sins have hidden His face from you. Dahil sa kasalanan mo ay hindi mo nang makita ngayon muli ang ating Panginoon so that He will not hear. So dito, para hindi mo na rin siya marinig. Kaya kung titingnan mo, ang term na binanggit ng Bible ay yung ikaw, hindi mo na muli siyang makikita o kaya madarama yung kanyang mga ginagawang pagkilos dahil sa iyong mga kasalanan. Kaya sabi dito ng Bible, your sin ang naging dahilan bakit ang kanyang mukha ay hindi mo na muling makita. Bakit, Lord? Iniwan mo na ba ako? Yung bang prayer ko, Lord, ay talaga bang wala ng kasagutan? Lord, bakit ang feeling ko, I'm dry? Parang wala akong fire sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit parang tuyot na tuyot ako, Panginoon? Anong nangyayari sa akin? Kaya nga, pag-uusapan natin ngayon, if you have your notes, uulitin natin, is how to see God's face again. So the story went on, pag binasa ninyo, na ang sabi dito ng Bible sa book of Isaiah, na ang Panginoon ay hindi bingi para hindi kanya marinig. Bakit natin pinag-uusapan yan, Pastor? Kasi Wednesday word ngayon eh.
We are expected to pray, to come to the Lord. We are expected na kausapin natin ang Panginoon kasi na Wednesday word. So, more on prayers. Pero, bakit ikaw mismo na mananalangin at ikaw na nananalangin ay nakadarama ka ng parang pagkatuyot, yung drought ka, spiritual drought. Ang tawag doon yung parang hindi mo madama yung parang dating init mo noon ng paglilingkod. Bakit parang hindi mo madama yung dating gigil mo sa pagpananalangin at paglalapit sa kaluluwa ng mga taong ligaw, yung paglalapit mo sa kanila patungo sa Panginoon. So, ulitin uli, ang pag-uusapan natin ngayong gabi dito sa ating pag-uusapan is how to see God's face again. Again, I want to remind everyone, this is not literal. We are just using this as an idiom na ang ibig sabihin ay paano ko nga makikita uli ang Panginoon. Pero bago tayo magpatuloy, meron tinatawag na sa theology, yung tinatawag na anthropomorphism. Ulitin ko ha, sa theology may tinatawag na anthropomorphism. Ang anthropomorphism, ito yung pagpapakilala ng Diyos bilang Diyos using human forms. Halimbawa, pag binanggit na yung kamay, ang Diyos naman ay hindi bingi. Halimbawa, binanggit yung tenga. Mga bahagi ng tao, pag ginamit na yung mga bahagi ng katawan ng tao bilang pagpapaliwanag tungkol sa mga kalikasan ng Diyos at sa kanyang mga pagkilos sa atin, ang tawag doon sa theology ay anthropomorphism. So, nililinaw na ko lang to sa iyo kasi gagamit tayo ngayong gabi nung tinatawag na anthropomorphism. So, ngayon, katulad ng binasa natin sa verse 1, ano ang sabi ng Bible? Ang ating Panginoong Diyos, sabi niya, ay hindi siya bingi. Sabi niya, sure, at saka yung kanyang arm ay hindi maigsi para hindi kanya mailigtas. Surely the arm of the Lord is not too short to save. Pastor, teka muna, akala ko ba si Lord is Spirit? Bakit may arm? Iyan, diyan pumapasok yung tinatawag na anthropomorphism, using the different parts of a human being just to explain kung paano ang Panginoon natin, ang ating Diyos, ay nagsasalarawan ng kanyang kalagayan. Sinabi niya rin dito, surely the arm of the Lord is not too short to save. Tapos binanggit niya, nor his ear dull to hear. So, ang lahat ng yan, ang tawag po niyan, ulitin uli, ay anthropomorphism. So, ulit. Bakit ito binabanggit, Pastor? Tanungin kita, kumusta ang iyong Christian life? How's your spiritual life? Ngayon, alam niyo, madaling tumawa pagkasama ang tropa. Pag sa loob ng church, madaling magtaas ng kamay pagkasama mo sila sister at sila brother. Pero kumusta ka na? Pag ikaw ay naglalakbay ka na pauwi sa bahay niyo, how are you? How are you feeling? Kumusta na? Is your spiritual life really okay? Okay ka ba talaga? Pag hindi mo nakasama yung mga kapatiran, okay ka ba talaga? Ito yung ating pinag-uusapan. Kaya nga, bakit pag nananalangin ka, hindi ka nakatulad ng dati pag nananalangin ka? Noon, umpisa pa lang ng prayer mo, ang luha mo, nag-uunahan niya sa pagpatak. Pero ngayon, kahit magpakanta na ang ating worship team, parang hindi pa tayo nababagbag, parang wala kang madama ng presensya ng Panginoon. Why is that? Ulitin ko ulit ha, may paliwanag ang Bible, ang sabi niya, ang kasalanan mo, ang siyang dahilan, sabi ng Bible, ng paghiwalay ninyo. Ibig sabihin, mayroong balakid. Kung baga sa tubo, may nakabara. Kaya hindi makapag-flow ang Spirit ng Lord. Kaya hindi makapag-flow yung tubig na dadaan sa tubo kasi barado. Ano yung nakabara? Sa Christian life mo, yung kasalanan mo. Yung kasalanan mo na yan, ang nakabara, kaya hindi marinig ang mga dalangin mo. Kaya yung mga pagtawag mo sa Panginoon na humingi ka ng tulong, binanggit niya Isaiah, sabi niya, ang kamay ng Diyos ay hindi maigsi para ikaw ay tulungan. Kayang-kaya kanyang tulungan. So unang-una, tinuturo sa atin ng Biblia how to see God's face again. Una-una muna ay tinatawag na acknowledgement. Acknowledgement, may pagkilala. Diba? Minsan, pag yung magbabayad tayo, sa pagbabayad natin ay walang OR, walang official receipt. Kung minsan, sasabihin mo na lang, kahit sa acknowledgement receipt na lang, na patunay na tinanggap mo yung perang binayad ko sa iyo. Ang tawag nila noon ay AR, acknowledgement receipt. So ngayon, ang trabaho ng acknowledgement receipt,
Magkawalaan man, magkasabihan man, hindi, wala kang binabayad. Yung acknowledgement receipt ay magpapatunay na ikaw ay nagbayad. Kahit pa sabihin ng binayaran mo na wala kang ibinayad. Ngayon, ganun din sa spiritual life. Dito ang sinasabi niya, merong dapat acknowledgement of sin. Kung gusto mong madama muli ang presensya ng Panginoon, kasi marami sa ating mga Kristiyano, libang na libang sa gawaing makadiyos. Pero hindi niya alam, nabubuhay na siya sa pagkakasala sa harapan ng Diyos. Hindi naman masama ang gawin o gampanin ang mga gawaing para sa Panginoon sapagkat ito'y utos niya. Pero kung minsan, kung napansinin mo yung pag-ugali, para ka ng hindi Kristiyano. Pansinin ninyo, marami ang Kristiyano ang sumobra ang lakas ng loob na ang naging resulta ay pagkakasala. Marami sa ating mga Kristiyano ma-born again, grabe yung boosting ng confidence. Na-boost ng todo ang ating confidence, pero hindi mo alam yung pagkaka-boost ng confidence mo nagpunta sa kasalanan. Ngayon dito, nagmalaki kasi ang mga kapatid natin dito. Maging ang utos ng Diyos ay hindi na nila sinusunod. Wala nang gumagawa ng kabutihan, wala nang gumagawa ng mga bagay na makatwiran at katanggap-tanggap sa Panginoon. Lahat ay nabubuhay sa kasinungalingan. Lahat ay gumagawa ng pangit sa kanyang kapwa. Kaya dito, ang sinasabi natin, if you want to see God's face again, kasi sabi niya, yung kasalanan mo, ang dahilan ng pagkakalayo ninyo, yung kasalanan mong dahilan, kaya para hindi mo na makita ang kanyang mukha. So dito, ang unang-una, yung acknowledgement, kilalanin mo na ikaw ay nagkasala. Ikilalanin mo sa Panginoon, Lord, sorry po sa pagiging busy ko, sa pagtatrabaho ko, sa bigay mo sa akin trabaho, nagkukulang na ako sa iyo. Lord, sorry po, kasi ang dami-dami mong binigay sa akin blessing, pati pagpapalang ito, nagiging sagabal pa yata para hindi ako makapaglingkod sa iyo ng maayos. O kaya naman, Lord, sorry po, nagiging mataas na po ang tingin ko sa sarili ko, sa dami ng blessing ko, nagiging ma-pride na po ako, Lord. Lord, sorry po. Ito yung acknowledgement. Kasi pagka ikaw kinilala mo yun, magtutuloy-tuloy yun at muling bubukas ang wangis ng Panginoon sa iyong buhay. Pansinin nyo, may nakita na ba kayong Christian na dati ang ali-aliwalas ng kanyang mukha? Yung ang ganda-ganda ng mukha niya, kahit hindi naman siya kagandahan. Ibig sabihin, ang ganda-ganda ng mukha niya, kumbaga nag-glow. Nag-glow. Kasi kitang-kita mo sa kanya yung kaningningan ng Panginoon. Kasi nga sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pero pansinin nyo ngayon, may mga Kristiyanong lagi sa church, pero hindi mo makita yung kaningningan. Kasi mapapansin mo, nasa loob ka ng church, may tampo ka, may sama ka ng loob, may galit ka sa kapwa, pero kung sama ng loob kay brother, kay sister, nawawala yung kaningningan ng Diyos sa iyong buhay. Kaya dito, ang sabi ng Bible, kilalanin mo na nagkasala ka. At tayong lahat, walang exempted, kilalanin natin na tayo'y nagkakasala sa Panginoon. Oras na aminin mo yon, bubukas muli ang mukha ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi literal. Sabihin, bubukas uli ang mga pagkakataong makikita mo na ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. Doon makikita muli na ang Panginoon ay nandyan pala. Hindi naman pala siya nawawala. Tayo lang talaga ang dahilan sa ating mga pagkakasala, kaya pala ang Panginoon ay parang nakatago ang mukha na hindi naman pala. So dito, yung tinatawag natin acknowledgement. At makikita mo yan, sabi ng verse 12. Tingnan nyo yung verse 12, ha? Buksan natin. Ang sabi ng Bible sa verse 12, For our offenses are many in your sight. Nabasa niyo yun? Sapagat ang aming mga kasalanan ay napakarami sa iyong harapan. For our offenses are many in your sight, and our sins testify against us. Kumbaga, pinatutunayan ng iyong mga gawa ang iyong mga kasalanan. Kumbaga dito, hindi ka lang pinagbibintangan na makasalanan ka. Sabi ni brother o sabi ni sister, ikaw ay talagang makasalanan kasi nakikita sa iyong gawa. The things that we do will speak a lot about who really us this moment, sa mga panahon na to. Sino ka ba talaga ngayon? Para masagot mo yan, tingnan mo pinagagagawa mo. Tingnan mo kung Kristiyano ka ba talaga, kung maayos ka ba talagang mananampalataya. Sabi ng Bible dito, hindi mo madama ang presensya ni Lord. Yung mga Kristiyano sa loob ng church, iyakan sa presensya ng Panginoon. Damang-dama nila. Pero ikaw, nag-iisip ka kasi parang ang tigas-tigas ng puso mo. At kahit meron ka naririnig na preaching, wala ka man lang ka-deserve na sundin. Kahit meron sa yung magbibigay sa iyo ng payo na isang leader, isang kapatiran,
na sa tingin mo makabubuti sa'yo, parang minamasama mo pa. So dito makita mo yung spiritual droughtness, yung pagkatuyot ng iyong spiritual life. Kaya ang unang-una dito, kung gusto mong muling madama ang mga pagkilos ng Panginoon, yung parang tinatawag natin na gusto mong muling makita ang mukha ng Diyos, ay magkaroon ng tinatawag tayo na pag-acknowledge, yung acknowledgement. Lord, umawa sa umaga, what do you do the first thing in the morning? What do you do the first thing in the morning? O nag-alarm, sige, nag-alarm. Pag yung alarm clock, what have you done? What did you do? Anong ginawa mo? So dito, sinasabi natin ay, kung sabi mo si Lord, Lord, before anything today, lahat po Panginoon ang gagawin ko ngayong maghapon, lahat ng pupunta ko ngayong maghapon, Lord, bago sila, Lord, ikaw muna. Lord, gusto kitang makausap, Lord, Lord, gabayan mo ako maghapon, ingatan mo ko, at sorry, Lord, kagabi, nakakatulugan ko yung prayer ko, umamin ka na. Acknowledge mo na, huwag mo nang palusutan yan. So, ang sinasabi lang natin dito is, how to see God's face again by acknowledgement. Alam niyo, lahat ng kikilala sa kanya-kanya mga pagkakamali at pagkakasala sa Panginoon ay pinatatawad naman ng Panginoon. Sa akin lang dito, kung tingin mo, nagkukulang ka sa Diyos, nagkukulang ka sa mga ministry mo, nagkukulang ka sa Panginoon, kilalanin mo yan. Acknowledge. Acknowledgement. Okay, number 2, how to see God's face again. Dito, sabi ng Bible, sa verse 9. Tingnan natin ang verse 9, babasahin natin. So, justice is far from us. Kaya ang katuwiran at katarungan ay malayo sa akin. And righteousness does not reach us. Hindi makaabot sa akin ang katwiran. Hindi makaabot sa akin ang mabuting pag-uugali dapat ng Kristiyano. Yung may kabanalang pag-uugali ng Kristiyano, parang hindi ko nadarama na gawin yun. Kung ano pa yung kasalanan siya kung ginagawa. Alam nyo dito, ang kailangan na dito magpakumbaba sa Panginoon. Ito yung tinatawag ko na abasement. Ang abasement, yung ikaw ay malagay sa mababang kalagayan. Kung minsan alam nyo si Lord, papayagan niya ang mga sitwasyon na mababa ka, papaano? Mapahiya ka. Minsan nahayaan ng Diyos na mapahiya ka para matuto kang magpakumbaba sa Diyos. Kaya dito, abasement is very, very important in nature. Abasement is making you humble. Yung bang isang pangyayari na ang magiging resulta ay matututo kang magpakumbaba. Nasubukan nyo na bang mapahiya? Kung minsan yung pagkapahiya ay nagdudulot ng pagpapakumbaba kasi napahiya ka. Kaya bandang huli, tanggal ang yabang mo kasi napahiya ka. Pero kung minsan, pinapayagan ng Panginoon yan para matuto tayo at tayo ay mapahiya upang tayo matutong magpakumbaba. Kaya dito sinasabi natin, how to see God's face again. Hindi lamang yung acknowledgement, kundi yung abasement. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Lord, sorry po kung ngayon parang may pride ako. May gusto makipagbati sa akin, parang ayaw ko. Ang arte ko, Lord, sorry po. Dapat ganun. Lord, yung ugali ko, hindi ako natutuwa. Tiyak, yung ibang tao hindi rin natutuwa sa ugali ko ito. Kung baka magpakumbaba ka sa Panginoon. Tayo, pagka napapahiya tayo, siyempre, lalo-lalo na kung may ibang tao dyan, nagagalit tayo. Pero alam niyo kung minsan ang abasement, yung pagpayag ng Diyos na ikaw ay mapahiya, ay ang gusto lamang ng Panginoon na matuto ka mangunyapit sa Kanya. Matuto ka lang na humawak sa Kanya. Na huwag nating yayabangan ng Diyos. Huwag nating yayabangan ng Panginoon na siya ang nagbigay na kung ano man ang sa atin ay meron. Kaya usipin natin mabuti. How to see God's face again? Remember this. Hindi lang acknowledgement, kundi abasement. Gusto ng Panginoon tayo ay magpakumbaba. Kaya kung ikaw man ay may mga nagagawa na tingin mo parang hindi natutuwa si Lord, na ang resulta, nadadry ang spiritual life. Nadadry ka. Kasi nga, alam niyo, yung yabang walang pakinabang. Uulitin ko ang yabang walang pakinabang. Ginagawa lamang yan ng mga tao hindi kilala si Lord. Siyempre tayo mga Kristiyano, expected tayo na tayong lahat ay nagpapakumbaba sa Kanya. Dito yung context, walang sino mang gustong magpakumbaba, lahat ay nagmamalaki. Walang gustong alamin ano ba ang kalooban ng Diyos, wala. Righteousness does not reach us. Walang nakarating sa aming katarungan o kaya yung katwiran ng Diyos. Wala. Kumusta ka? Ano ba mga pinagyayabang natin sa buhay? Yung grades mo sa school? Wala yan. Malalaman natin yan pagka yung nagtatrabaho ka na. Doon natin malaman kung yung grades mo ay kailangan talaga. Siyempre, kailangan yan. Natutuwa mga magulang dyan. Pero gusto ko lang sabihin,
huwag natin ipagyabang yan. Yan ay galing kay Lord. Kaya ano pa pinagyayabang natin? Trabaho? Maganda trabaho mo, ganda na sweldo mo. Oops, tandaan mo, pag tinanggalan ka na ni Lord ng lakas, mawawala ang yabang mo dahil hindi ka na makakapasok. Anong pinagyayabang pa natin? Negosyo? Alam mo, pag tinanggalan ka na ni Lord ng matinong pag-iisip, hindi ka na makapagninegosyo kasi puro mali na gagawin mo. Eh ano pinagyayabang natin? Hindi ko nga alam eh. Bakit tayo mga Kristiyano na supposed to be humble, ang yayabang natin lahat? Dito sabi ng Bible, para makita mong muli ang mukha ng Panginoon, tayong lahat ay matutong magpakumbaba sa kanyang harapan. Kumbaga, not only yung acknowledgement, but yung abasement. Tandaan mo, pag hinayaan ng Panginoon na ikaw ay mabagsak, mababa, matinding pagtuturo ang gusto ng Panginoon. Gusto niya na tayong lahat na kanyang mga anak ay mabuhay sa kapakumbabaan. At karamihan ng itinataas ng galing sa ibaba. Karamihan ng ang Panginoon ay sinusuportahan yung mga taong may kapakumbabaan. Punta tayo sa pangatlo. Ulitin natin ha. Pinag-uusapan natin ay how to see God's face again. Kasi nga, tuyot na tuyot ka eh. Ang tingin mo, iniwan ka na ni Lord, pinabayaan ka na ni Lord, tingin mo, hindi mo na siya pwedeng asahan. Kahit anong iyak mo, wala kang maramdaman na parang si Lord ay nasa tabi mo, tandaan mo, ang Diyos ay hindi makukuha sa magitan ng pakiramdam. You can only please God by faith. It's not by feelings. Even if you don't feel like God is with you, God is with you. Just claim it by faith. And you can only please God not by your feelings, but by your faith. Sabi ng Bible. At pangatlo, sabi ulit natin, paano ba? How can I see God's face again? Unahin natin yung una, acknowledgement. Number 2, abasement. Ano yung pangatlo? Pangatlo is adjustment. Mag-adjust ka. Tigilan mo lahat ang mga bagay na ayaw ng Panginoon. Lahat ng wala sa linyada ng Panginoon ng kanyang kalooban, bitawan mo. Kasi, paanong lalapit sa iyo yan kung ang ginagawa mo lagi ay ang ayaw niya? Subukan mong manligaw. At ang gawin mo lahat ay yung lahat ng ayaw ng iyong nililigawan. Tingin mo magpapakita ba sa iyo yan? Magbubuwisit yan sa iyo. Hanggang sa dumating yung time, hindi na yan magre-reply sa mga chat mo hanggang sa ayaw ka na niyang makita. Why? Ang ginagawa mo kasi, yung mga bagay na ayaw niya, yun ligaw lang yun ha. Lalo na sa Panginoon. Ang Diyos natin banal, ang ginagawa mo, bunga bagay na makasalanan. Siyempre hindi matutuwa ang Panginoon. Ang tinuturo ng Panginoon ay kapakumbabaan. Ang ginagawa natin, yun sabi ko, it's the opposite. Hindi ka matutuwa ang Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, tayo maging mapagbigay. Pero ang damot-damot mo, pinagpala ka ng Panginoon para maging blessing ka sa iba. Ayaw mo i-share yung blessing mo. Puro mo sinasarili. Paano matutuwa doon ng Panginoon? Ang masaya lang ikaw. Ikaw lang ang may ulam. Kapitbahay mo, wala. Kaya nga kanya blines ni Lord para mag-share ka ng blessing. Alam niyo kaya ako ito sinasabi kasi mag-adjust ka. Gusto mo na ang Panginoon ay magpakita ng pagmamahal sa iyo. Hindi ka ba tao, nagpakita na siya ng pagmamahal. Yung panahong ikaw ay makasalanan pa at hindi mo pa kilala ang Diyos, si Jesus ay naparito sa lupa at namatay para sa iyong kasalanan. Nagpakita na siya ng pagmamahal sa atin. When we were still sinners, Christ died for us. Kaya mahal na mahal ka ng Panginoon. Pag-a-adjust at pag-a-adjust din lang ginawa na ng Diyos. Siya na inaawitan ng mga anghel sa kalangitan ay nag-adjust, bumaba sa lupa upang ikaw ay iligtas niya. At ikaw ay hindi mapahamak, mapunta doon sa impyerno ng apoy upang ikaw ay maligtas. Kaya isipin mo, lagi na lang bang si Lord ang mag-a-adjust? Bakit ang arti-arti natin? Gusto natin, Lord, ganito talaga ako Hindi na ako magbabago. Talaga? Ano, puro lang si Lord na mag-a-adjust? Lagi na lang natin si Lord second priority. Ginagawa natin mga gusto natin. Ano, lagi na lang si Lord na mag-a-adjust? Baka pwede ko naman na mag-adjust. Sumunod ka naman sa Panginoon upang muli mong makita ang mukha ng Panginoon. Ulitin ko, hindi literal, upang muli mong makita ang mga pagkilos ng Diyos. Hindi lang sa iyo, kasama pa, pati sa pamilya mo. Mararamdaman mo muli yun Kaya lang kasi alam yun nangyayari, ang ibang Kristiyano habang nagtatagal sa Panginoon, imbis na lalong nagiging mababa, lalong yumayabang at lalong nagmamataas. At ang nakakalungkot, katulad nito sinasabi ng Book of Isaiah, wala nang nagsasalita ng katotohanan. Lahat kasinungalingan. Gusto mong pagpalain ka ng Panginoon, gusto mong sagutin ng Diyos ang iyong prayer request. Gusto mong madamang muli ang presensya niya in your prayer. Kasi tingin mo tuyot ka na. Lahat ng ginagawa mo sa church, puro na lang kaplastikan. Pataas-taas ka ng kamay, alam mo sa loob mo, hindi na totoo yun.
Alam mo, artificial na lang lahat to. Eh, ba't hindi ka makipag one-on-one mamaya kay Lord bago ka matulog? Lord, sorry po. Lord, suko na po ako. Lord, narinig ko sa Wednesday word, ang yabang ko pala. Lord, narinig ko sa Wednesday word, ang ginagawa ko pala mga kasalanan na ayaw mo. Lord, sorry po. Hindi tinatanggap yan ng mayayabang. Ang mayayabang, ang tingin nila, pati gawa nila, nalulugod pa rin ng Panginoon. May masama ba kung ngayong gabi magpapakumbaba ka sa Panginoon at makikipag one-on-one ka, Lord? Sorry po. I want to experience your move again in my life and with my family. Gusto mong muli na maranasan, Panginoon, ang pagkilos mo sa aking pamilya at sa akin, Panginoon, sa aking trabaho, sa aking pag-aaral. Mag-adjust ka. Adjustment. Hindi mo pwede lagi na lang si Lord nag-a-adjust sa'yo. Bagamat kay Lord, kaya kanyang patawarin, kaya kanyang unawain. Alam nyo, napakaganda kung makita ni Lord na kahit nahihirapan ka, kahit ang hirap gawin yung sinasabi ng Bible na ibigin mo ang iyong kaaway, mag-a-adjust ka talaga yan. Na pag nakita mo, kulang na lang, bambuhin mo, gusto mo iuntog yung ulo sa pader, mag-a-adjust ka. Sabi ng Bible Sabi ng Bible, ang linaw, linaw, linaw. Love your enemies. Pero minsan ayaw natin. Hindi, bahala siya. Siya may kasalanan Mag-adjust ka. Lord, akala ko mamahal mo ako. Tingin ko, Lord, parang pinabayaan mo na ako. Lahat ng finances ko na uubos. Paano hindi ka nagtatights? Hindi ka nag-o-offering, hindi ka nagpe-pledge. Mag-adjust ka. Huwag puro sarili mo iniisip mo. Isuri mo para kay Lord. At yung kasunduan ng Diyos na susuporta ka sa Diyos, gawin mo. Huwag mo sila sarili lang yan. Mag-adjust ka. Lord, matagal na ako nagpe-pray ng ministry. Bakit Lord? Para hindi lumalago yung ministry ko. Paano pinababayaan mo? Hindi ka 100% nakatutok sa ministry. Pinababayaan mo siya. Tapos gusto mo ngayon ay palaguin yan. Kumusta ka ba? How much effort did you put or are you currently putting in your ministry? Gaano katindi ang binibigay mong panahon dyan? Gusto mong lumago? Lord, parang nababurden pa nga ako. Tuloy, minsan parang ayoko nang mag-ministry See? Kasi nga hindi mo binibigay yung buo. Ibigay mo lahat yan. Hindi pwedeng puro lang tayo trabaho, puro lang negosyo, puro lang aral. Si Lord wala na. Mag-adjust ka. Mag-adjust ka. Hindi ba rin ganyan na lagi na lang si Lord yung nasa sidelines. Tapos kung anong gusto mong gawin, gagawin mo. Lord, mamaya ka na Alam niyo, I'll give you an example. This happened to me siguro mga 3 nights ago. 3 nights ago. Mga 3 gabi na ang nakalipas. Meron akong tinatype, nag-e-encode ako sa laptop, nakaharap ako sa isang system na nag-e-encode ako sa laptop. Kaya lang, alam ko meron akong gagawin para kay Lord. Sabi ko, Lord, mamaya na po ha. Tapusin ko lang to, Lord. Isa na lang po ito Doon pa lang sa office ko, dito sa may ITI, sinubukan ko na siyang gawin at nagkandamali-mali ako. Hindi ako magkanda tuto-tuto hanggang ginawa ko. Sinara ko yung laptop, umuwi na ako. At pagkatapos, pagdating sa bahay, nakapanood ako ng mga balita, tapos gusto ko na magpahinga. Sabi ko, Lord, tapusin ko kaya muna ito. Kaya alam ko meron akong babasahin na book, chapter sa Bible. Sabi ko, mamaya na kita babasahin, tatapusin ko lang ito. Kumbaga, itinuloy ko yung ginagawa ko sa office. Alam niyo ba ginagawa ko? Puro mali na naman. Puro mali. Grabe yung mga data na nagawa ko. Nakita ko, ang dami ko na palang mali. Hanggang sa sinarado ko. Tapos nag-pray ako. Sabi ko, Lord, sorry. Nung binasa ko na, nung ginawa ko na dapat kong gawin, natapos ko siya ng very, very, very smooth. Alam niyo, ang dami sa ating ganyan. Nilalagay natin si Lord sa gilid. Sinasideline natin. Lord, mamaya ka na. Sandali lang to, Lord. Mamaya na ha. Pumalpak ako Sinasabi ko to kasi kahit sa akin nangyayari. Wala sino mang exempted dito. Kaya kung ikaw, ang hilig mong ilagay si Lord sa gilid, mag-adjust ka. Mag-adjust ka. And there, pag nag-adjust ka, nakita ni Lord yun, katulad nangyari sa akin, wow, very smooth. Yung ginagawa ko, natapos ko siya ng madali. Kuminsan na lang nyo, ma-pride tayo sabi ng Book of James, God opposes the proud. Sinasalungat ng Diyos ang lahat na nagmamalaki. Kaya anong aasahan mo? Pag nagmalaki ka, isipin mo, kalaban mo, Diyos. God opposes the proud. Sige, magpatuloy ka magmalaki. Tingnan ko kung maramdaman mo presensya ng Panginoon. Ang requirement ng pagdama
at pagbukas ng muling pagkilos ng Panginoon ay kapakumbabaan, hindi kayabangan. Kaya dito, at tinuutos sa atin, kung gusto mong muling makita ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay, ito yung sinasabi niya rito, basahin natin. Sabi niya, adjustment. Mag-adjust ka. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Sabi ng Bible. Bigay natin ng todo yung para sa Panginoon. Ano conclusion natin sa mensahe ito ng ating Panginoon? The worst tragedy, trahedya, ang pinakamasamang trahedya, the worst tragedy that will happen to a Christian is to lose the presence of God and don't miss it. Ulit ha, sabi niya, ang pinakamasamang trahedyang pwedeng mangyari sa isang Kristiyano ay yung mawala ang presensya ng Diyos at hindi niya hanap-hanapin. Napakahirap nun. Nabubuhay tayo sa presensya ng Panginoon. Kalakasan natin, ang pandama natin sa pananampalataya ay ang presensya ng Diyos. Subukan mo, hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos at hindi mo siya hanap-hanapin. It's a big question mark of your Christian life. So mga kapatid, magandang gabi sa lahat. Welcome sa ating West.